Alright, guest number 2 na ta mga Magdum friends, Magdum Mencho. Kana. Kani kay Chada ni kay inspiring story gapon ni Magdum Mencho. Makahilak magikatan eh. Pag-ready yung panyo niya. Oo. Ang tula bakaran ako. Oo. Mga kasama natin mga Magdum friends, ang isa to siya sa actually businessman to siya Magdum Mencho. Okay. Entrepreneur mga Magdum friends. Mga kasama natin live sa Magdum Sabado Night Talk. Si Richard Lunas. Hi Sir Richard, good evening. Sir, magandang gabi po. Magandang gabi po. Magandang gabi. Bayan. Bayan? Kasama niyo si Magdum Gilbert sa si Magdum Mencho. Bumati ka muna sir sa lahat ng nanonood sa buong mundo. Ayan, isang magandang gabi po sa lahat, sa ating mga kababayan na nanonood ngayon, nakasubaybay sa inyo pong napagandang programa. Magandang gabi po sa inyong lahat. Kung Mahiya naman tayo. Kung maganda ang programa, Mahiya naman tayo sa mga gwapo yung mga DJs. Oh. Talaga naman, no? Matik na sir, automatic na sir yon. Automatic na. Automatic na. Yan talaga. Kasing gwapo mo, sir, ano? Oh, syempre. Automatic na rin yan. Automatic na. Automatic na rin. At saka ngayon, sir, sana turuan mo kami paano Mag-business. mag-business. mga tips, idea. Mga tips at saka ideas. Oo, Baka pwede. kung baka may ano ka na sa amin dito. Oo, may Maibigay ka na ano. mga tips lagi. Parang kapital. Huwag na yun, wag. Pautang. Anyways, Magdum Mencho, mga kasama natin si Sir Richard Lunas and syempre, first time you sir, no? Sa Magdum Radio, first time ninyo. Yes sir, first time ko po ito First sir time. at marami pong salamat sa pagkakataon po na maging kasama sa inyong programa ngayong gabi. Alright. Okay. Sabi daw nila, sir, masakit daw yung first time. Kinakabahan sir. Kinakabahan. Saan po ang ano nyo, sir? Saan po ang lugar niyo, sir? Okay sir, ako ay nakabase sa Cavite po, province of Cavite. 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 Sayo ang Tondo, kanya ang Cavite. Cavite. Sino yung mayor ngayon dyan, sir? Sino yung mayor ngayon dyan? Ang mayor namin sir, nakabase kami sa Imus City. Ang aming mayor ay si Alex Adbencula. Binabati ko po ang aming magiting at magaling na mayor ng Imus Cavite, si Mayor Alex Adbencula. Alright. May iba pala yun. May Imos at saka saan yung ano? Kaya sir, marami pong mga municipality and city rin po ang province of Cavite. Okay. Okay. Marami pala. Akala Sana makapasyal tayo dyan, Magdimension. Akala ko isang ano lang yung Cavite. Isang municipality ano yan? Pala yan. Pero ang Tondo... Sir, province po. Pero ang province. Kanila na sir ang Tondo. Nasa Kanila kabila? na ang Tondo. Amin ang Cavite. Sa inyo na Cavite. Malayo ba ang Tondo sa Cavite? Malayo? Ano lang yan sir, adjacent Manila City kasi yan sir, kami ay Cavite, which is katabi lang yan sir ng Metro Manila. Kasi magka-border, ano lang yan, di ba? Boarding house? Yeah, opo. Hindi, magka-border, ano lang. Boundary, yung gano'n. Pag magkatabi Yes, lang. sir, opo. Okay. Diyan nga yun nauso Katabi yung, lang, sir, opo. sana, dati, ewan ko kung totoo yung dati, diyan lang yung nauso yung mga gang na nagkakaano sa, katabi lang eh. Mga gangster, mga gangster ka na? Nagkakainitan sa tabi, nagtatapon ng mga, kahit anong, ng mga bagay. Noon daw yun sir, pero ngayon ay napaka-okay na po. Mga Okay na. mababait na yung mga tao ngayon. Tulad mo, sir, tulad mo. Kasing bait ni Sir Richard. Oo nga naman. Mukha pa lang, mukhang hindi na makabasag ng pinggan eh. Parang gutom na kami, sir eh. Parang gusto. Parang pinapahalata mo. Ay, wala, joke lang. pahalata. Joke lang naman yung joke lang. Anyways, Baka sabihin patay gutom tayo dito. hindi naman halata. Nakapunta ka ng Cagayan de Oro, sir? Hindi pa. Way back 2018, kung di ako nagkakamali, nakapunta ako dun sir sa Lagindingan. Lagindingan Airport. Diyan sa may nalimutan ko yung unang-unang municipality from Lagindingan Airport. Yung unang-unang municipality, meron lang ako dyan sir ginawa yan na project po. May project. Siyempre, alam naman natin, yung unang municipality lang ng Lagindingan Airport, Lagindingan. Oo, ganon. Ganon. Di ko na sir ma-recall, pero pag tinignan ko ulit sa mapa, makikita ko yung
yung municipality na yon. Saan ka pumunta dati, sir? Nakapunta ka sa Cagayan de Oro? O sa Lagindingan lang. Cagayan de Oro City, sir, ay nakapunta rin ako diyan. Diyan din po siya ako nag-stay for 1 week nung ginagawa ko po yung project diyan po yung hotel na mas malapit doon. Sayang Sa din na. Cagayan de Oro City. Sayang di namin naabutan si sir. Oo, sayang Mapalibre naman. sana kami. Oo. Tagal na yun, sir, 2018. 2018. Matagal na pala. 2008. Oh. Yeah. Magte 10 years na. Malapit na mag 10 years Malapit. pala. Oo. So, Baka sakali, sir, magkaroon uli ng project diyan, mapasyal ako sa inyo. Ay, yan ang Yun gusto maganda, namin. Yun yung gusto namin. At Yes, saka, sir. nabanggit mo, sir, anong project mo yung, Oo. anong, Project sa eskwelahan? Sa school? or hindi pa, Iba yun. business project. Business. mo ba? Business. Okay. Ano yan, sir? Commercial po, sir, sa isang gasoline station. Yung Petron gasoline station doon po, sir. Okay. Kayo po Okay. kayo po ang parang naging in charge doon sa ganong Sa project. marketing ba yan, sir? Marketing? Yeah, po. Ako, sir, yung naggumawa na rin po. Gumawa doon po. Mukhang, Project na yan. mukhang malaking trabaho yan, sir. Malaki din kita. Oo. Malaking kita, sir. Yan pag malaki ang trabaho, malaki rin kita. Oo. Mga ganon. Di ba? Di ba, Sir Malaki Richard? rin, No? sir, basta pag malaki lahat. Malaki Malaki yung lahat. project, malaki ang gastos. Malaki din, sir, yung stress. Pero naniniwala ka ba, Sir Richard, pag malaki, masarap? Hoy. Depende, sir, sa laki. Ano bang klaseng laki yan? Hindi, malaki ang yung ginagawang building. Ginagawang building. Babat napunta sa masarap. Masarap akyatin ng building. Kasi naman yung hamburger malaki, masarap yun. Masarap Yung kainin. chicken nga, yung pag malaki, masarap eh. Masarap din. Pag mabibili ka ng na hinahanap mo yung malaki eh. Oo nga. Pwede. But Nakalusot ka pa. nakalusot tayo. Anyway, sir, ano Malaki, sir, malaki ang ano yung malaki, sir? Ang malaki yung palusot niya, sir. lusot na lusot. Malaki palusot Lusot na lusot. Pero ano yung sir? Ano yung talagang business niyo ngayon? Okay, siguro, sir, pakilala muna ako sa lahat. Ano po sa ating mga kababayan, nawa ay magkaroon po ng kaunting encouragement na rin, inspiration po kung ano po ang aking naging nagsimula yung aking negosyo. Ako ay si Richard Lunas, tatay ng 2 kong anak at isang nagmamahal na asawa. Ako, sir, ngayon ay mayroon pong 5 negosyo. Aba? At yung 5 negosyo na yun, sir, ay talaga namang hindi ko akalain na pwede palang mangyari na sa loob po ng 6 na taon ay makapag-put up ka ng iba-ibang negosyo related doon kung saan yung una kong negosyo. So, ang aking currently ngayon, sir, na negosyo ngayon, sir, ay nagsimula, sir, sa isang construction service. Ito yung pangalan, sir, na Hard Reach Construction. So, way back 2018, 2019 yun, ay nagsimula yun. And then, 2020, nagkaroon tayo ng pandemic. Medyo natigil yung ilang ating mga construction services, construction project, buong Pilipinas naman yun. Then pagpasok ng 2021, yung aking construction service ay medyo po malaki yung demand pagdating po sa mga materials. So that time, nagkaroon ako ng vision na bakit kaya hindi ako mag-put up ng isang hardware. Ito yung RRA Lonas Builders Enterprise Limited Company. So 2021, na-establish yung isang hardware namin, isang hardware po na sumusuporta dito sa hard reach construction. Then pagpasok ng 2022, nakita ko rin, sir, yung needs ng aking mga project na may mga kliyente ako, sir, na nagre-require sila, naghahanap sila ng solar renewable energy. So, yung mga naging kliyente ko, sir, medyo aggressive sila, gusto nila na magkaroon. Doon na rin, sir, pumasok yung idea, vision na bakit hindi ko to pasukin, which is related din naman sa aking unang negosyo na construction service. So nagkaroon, sir, ng pagkakataon, nagkaroon, sir, ng mga tamang tao na makasama sa renewable energy. Ito yung SolarEdge Enterprise Corporation. Then pagpasok, sir, ng 2023, mahilig kasi ako, sir, sa mga events. Laking events din ako, sir, kagaya sa simbahan po. Madalas kami nagre-rent ng mga sounds and lights services. So sabi ko, bakit hindi ko to gawing parang libangan, dahil nakita ko naman may kakayanan naman ng
mag-invest dito. So, nag-tap din ako sir ng mga tamang tao para hawakan itong event services which is sounds and lights. So nagki-cater kami ng mga anniversary, mga kasalan, etc. na Parang pwede rin kaya ng pa-disco. requirements namin. Mga pa-disco ganyan, Mga pwede rin. ganun po sir, opo. Ah. So 2023, na-establish na ipanganap yung isang negosyo na sounds and light services. Ito yung Event Reach. Pagpasok naman sir ng 2025, ito na rin 2026, na ipanganak naman uli ang isa pang negosyo. Ito naman sir yung kailangan din sa aking mga project, which is sa mga commercial building, residential, naghahanap sila ng sino ang mayroong supplier ng glass and aluminum. So with that sir, parang mula doon sa isang unang negosyo, marami siyang mga kailangan pa, which is yung client naghahanap ng ganito. So doon na din po ako sir ay nagkaroon ng idea, bakit hindi ko to gawing negosyo kaysa naman ako ay mag-tap pa, mag-outsource pa ng iba. Parang one-stop shop na sir yung nakaisip ko, nakita ko yung vision na one-stop shop na yung kliyente pag naghanap siya ng ganito, mayroon na kami, which is malaking tulong din sir sa mga kliyente ko dahil mas nakakatipid sila na isa lang yung kausap nila, less sa lahat ng kagaya ng mobilization, nakakabawa sila doon. Even yung kausap nila, isang tao lang, madali pagdating sa after sales kung mayroon mang mangyari doon na kailangan sa after sales. So doon po sir nagsimula for the period almost 6 years, 2019 register yung aking unang negosyo, and after that sir parang nag-attract na siya ng iba't ibang negosyo. Ang idea niya sir, parang yun yung negosyo yung unang pinagkatiwala din sa akin, sabihin ko na pinagkatiwalaan ako ng Lord siguro ng ganung negosyo dahil nga sa kung sa sarili ko parang ang hirap, imposible na ma-establish ang mga ganong klaseng negosyo, pero pwede pala basta nasa tamang direksyon ka, alam mo yung purpose mo, alam mo yung goal mo, at alam mo kung saan ka papunta. So nagsimula yun sir sa isang pagiging employee muna. Yung hard disk construction, siya sir yung parang pinaka-foundation ng iba't ibang negosyo na mayroon ako sa ngayon. Kaya very thankful ako sir sa mga tao po na naging ginamit din para matulungan ako na makapagsimula. So maraming kwento sir, maraming sabi nga pinanggalingan, maraming challenges, maraming mga hardship din. Actually sir, yung pangalan na hard disk construction, nung ako ay mag-registered na sa DTI, ano kaya ang ipapangalan ko? Doon po sir nailagay sa puso ko sir yung baliktarin yung pangalan ko na from Richard gawing hard reach. Which is gano'n naman talaga sir eh. Hindi gano'n kadali. Sabi nga umangat, kailangan may hirap talagang pagdadaanan ka bago mo rin maranasan yung isang bagay na gusto mong mangyari sa buhay mo. May hardship talaga sir. Correct. May struggle, may sipag, may pagbabanat ng buto, yung hirap bago mo maranasan ang sarap. Kagaya sir na nabanggit kanina. Talagang may hirap sir. Pero lahat ng yun sir mas gusto ko yung sarap eh. Nangyayari daw sir. Maganda daw yung hirap Nangyayari din. daw sir yung sarap. Nangyayari daw sir ang sarap kung may hirap. Naranasan mo rin yung hirap. Yeah. Yes, sir. Kaya Okay. doon sir nagsimula. Yung mga ano na yan. Financially sir, nagsimula ako niyan, talagang wala naman talaga akong sapat na puhunan nung magsimula ako sa unang negosyo. Pero ang encouragement ko sa lahat ng nagnanais na mag-put up ng negosyo, hindi imposible. Posible na sa maliit na halaga, posibleng magkaroon ka ng isang negosyo na yung isang negosyo na yan, pwede pang manganak pa yan. Nakita ko lang sir sa akin, alam ko sir, unang-una, alam ko yung aking pinasok na negosyo. Alam ko kung paano simulan at alam ko kung paano tapusin. Natuto ako sir Parang Fernando po ata yun. Sinimulan mo, tatapusin ko. Kailangan sir, kailangan sir sa mga ginagawa natin. Sabi nga, di bali nang hindi maganda natapos, kaysa naman sa hindi mo tinapos. Yung katwiran sir na mas maganda nang tinapos mo kahit hindi magkagandahan kaysa doon sa iniwanan mo. Kaya sa pagninegosyo sir, kailangan talagang tibay ng loob, sipag, determinado ka. Hindi naman nawawala talaga ang problema sa negosyo. The moment na pumasok sa negosyo, naisip ko na yun, maraming problema akong kakaharapin. Financially, even sa pag-handle ng tao,
Pero before pa man sir, yung pumasok ako sa negosyo, Mm-mm. na-train na rin ako sir sa isang construction service which is almost 100 construction worker ang minamanage ko. Mm. Parang yun ang aking training ground way back 2015 Mm-mm. nung ako ay magpaalam sa isa kong sa kapatid ko sir na mayroong construction service. Doon talaga ako na-train sa kanya. Mm-mm. Yung kapatid ko sir na ako ang nag-manage sa kanyang mga project, hinahawakan ko yung almost 100 construction worker, minamanage ko schedule of works, Mm. hawak ko rin yung warehouse man, yung requisition ng mga materials, preparation, staging, Mm-mm. even reporting, billing, Mm-mm. and then sa mga inspection, site inspection, pag-ibig inspection, pag-turnover ng mga ng mga Pati units pag-ibig pala. sa pag-ibig sir. Pati pag-ibig din? Ganun sir. Sa mga broken-hearted, sir. Yung pag-ibig housing sir. Housing yung wala. mga- Housing pala yun. Oo. Kala ko sa pag-ibig. Opo. Daming... Yeah, so ganun sir yung Ah. naging Sige, continue, sir. Yeah. Okay, so yun sir yung very thankful ako dahil nabigyan ako ng opportunity na matuto ako doon sa kapatid ko. Mm. Siya yung naging mentor ko. Siya yung binigyan niya ako ng break na matutunan ko lahat ng pasikot-sikot ika nga sa pag-handle ng tao. Oo. Even familiarization at tapusin yung isang project. Mm. Parang masayang-masaya ako sir kapag nakikita kong natatapos yung project. Mm-mm. Parang gusto ko kaagad lumipat na natapos ito, Oo. lipat ako dito. Ganun sir yung excitement ko na matapos agad ang project. Yan. Oo. Sa isip ko parang ayokong ma-delay. Gusto ko Mm. matuwa sa akin yung boss ko. Gusto ko matuwa sa akin yung kapatid ko na mabilis ko natatapos yung project. Mm-mm. Kaya ganun din yung sa tao ko nang hinandil noon. Mm. Pag natuwa sa atin ang boss natin, sigurado hindi magiging masaya rin tayo. Mm. Yun yung aking encouragement sa mga hinahawakan kong tao. Kailangan matuwa sa atin yung boss natin. Oo. Bago tayo maging kailangan matuwa muna sila sa atin. Mm. So ganun din sir yung nung ako'y nabigyan ng break, nagkaroon ng opportunity na makapag-establish ng construction service, yun din yung aking dala-dala na sabi ko sa mga tao ko, unahin natin na matuwa, unahin natin na maging masaya yung kliyente natin. Mm. Dahil sigurado yan, pag natuwa ang kliyente natin, another project ang ibibigay sa atin yan. Mm. So lahat ng yun sir, ay dinala ko yon nung yung unang project ko sir, talagang hindi naman ganun kalaki ang kita pero inuna ko muna sir na mag-invest ako sa mga kailangan kong gamit. Mm. Hindi muna ako nag-happy-happy. Walang ganun sir. Talagang sabi ko itong kinita na to, ibibili ko to ng ganitong gamit dahil kailangan ko to sa next project. Mm. Doon muna lahat pinapaisip ko sir yung kinikita ko. Mm. Parang dumating na sa point na pwede na sigurong pumasyal sa ibang bansa dahil may sumobra na, may Diba? excess na sa kinita. Wow. Pwedeng Tama sumama. ko yung project ko. Hindi ko muna. Kasama naman, sir. Ununa ko muna sir na maging maayos sir yung Mm. takbo ng negosyo dahil sabi ko nga mahirap din. Unahin mo yung saya, unahin mo yung sarap, pero sa Yeah. katapos nun may hirap kang Yun ang gusto ko, may sarap. Kaya sa mga negosyo sir, ang aking mapapayo, unahin mo munang i-establish mo Mahirap. yung negosyo. Mm. Yung mga kailangan mo, unahin mo muna yun. Kailangan sa negosyo, kailangan mo ng truck, kailangan mo ng ganitong mga equipment, unahin mo muna yan. Mm. Bago ka pa sabi nga, magpakasaya, unahin mo muna yon para maging smooth sa mga susunod na project mo, magaan na para sa iyo. Aba. So, sir, kaya walang imposible sir, basta talagang tayo ay may determinasyon sir, may pangarap. Mm. May pangarap na parating ito. Although talagang may challenge po sa ganon, pero kailangan mong tatagan lang Mm. sa pagninegosyo sir. Marami sir mga challenges. Sa ngayon sir, very thankful ako una sa Lord kasi despite of that na marami pong minamanage, hindi ko pa rin po sir pinababayaan yung una sa sarili ko, sa family ko, yung time ko sa mga anak ko, Mm. time ko sa anak ko, and then time ko din sa Diyos dahil alam ko lahat ng ito ay sabi nga ako steward lang, pinagkatiwalaan lang nito, Mm. pinagkatiwalaan ng negosyo, sabihin na natin yung salitang pinagpala, ano po? Kasi sa construction, hindi ka lang pagpapalahin pagpipikuhin ka pa. Talaga naman. Correct. Tama. Oh, Mapiko tama. at pala Tama, eh. sir. Kaya, May itak pa nga yan eh. hindi lang, sabi sa akin nila, talagang pinagpala ka. Talaga, hindi lang ako pinagpala, pinagpipiko pa ako. Ayun, gamit ko sa construction. Tama yan eh. Piko. Kaya, yung tayo, sa akin, alam ko yung dumating yung blessing sa buhay ko, Mm.
At blinis ako ng Diyos para maging pagpapala rin, para maging blessings din. Una, Ah. sa mga tao ko. Mm. Maging blessing, pinagpala ako ng Diyos para maging pagpapala rin ako sa mga tao ko sa ngayon, sir. Yung Mm. family nila, ang goal ko, kabuhayan ng mga tao ko, maiangat ang kanilang kabuhayan, Mm. ang kanilang pamilya. At the same time, sir, malaki makatulong sa pag-angat ng ating ekonomiya. Mm. Dahil kailangan talaga, sir, na tayo po ay magkaroon, sir, ng ganong pagninegosyo dahil ito ang tumutulong din yung mga small businesses, itong tumutulong, sir, sa pag-angat din ng ating ekonomiya. Mm. Kung kung maduduwag, isipin, malulugi, Mm. hindi talaga magkakaroon ng breakthrough, sir. Oo Huwag nga, di ba? huwag matakot kung malugi at darating ang time magkakaroon ka rin ng breakthrough. Yung Mm. lugi mo yan, pag tumigil ka, hindi mo na mabawi yan. Pero pag Correct. nagtuloy ka, aralin mo, yung Ah. skills mo, improve mo pa, pagbutihin mo yung service mo sa kliyente mo, basta Mm. make it sure na matuwa lagi sa yung kliyente mo, siya rin, sir, ang magdadala sa iyo sa panibagong project na gagawin niyo po. Mm. Yes, Ayan. sir. Grabe, ang dami palang achievements ni Daming, sir, no? achievement, oh. At Oo. saka sabi niya, may mga business na pwedeng manganak. Oo, dapat Oo. siguro Yes, Pa- sir. paano sinong magbi-breed, sir? hindi dapat ano, Ano, parang Yes, sir, eh. iba-ibang klase yun. Ibang klase, Oo, parang parang may klase, ano, para ano, ibang mga businesses, para dumaming business mo, yun. figurative lang pala yun. Ah. Kasi mga nganak. Pero natutulog. Pero example sir, kung na may business kang may business kang sari-sari store. Pwede yang manganak ng ng baboy. ng yung ibang Para sa isa tingin niyo sir, ano yung pwedeng yun? Pwedeng manganak Pwedeng Ng madagdag ibang na ano. business Oo. pag may sari-sari store. Okay. Number one, sir, sa sari-sari store, una, alam mo dapat kung ano yung margin mo dito. mm. Alam mo dapat ang margin. Madalas, sir, ang sari-sari store, hindi nila napapansin sa owner, sari-sari store owner, yung margin nila na minsan 2 pesos lang sa isang items, 2 pesos lang. Mm. Then, pag hindi nila nabantayan yon at bibili sila ng gamit sa bahay doon kinuha sa halagang 200 pesos yung nabili nila, pero yung nabili nila na gamit, pero yung kanilang net lang o kita lang doon sa isang item ay 2 pesos lang. Mm. Doon, sir, hindi go-grow yun, sir. Kailangan alam muna nila yun. Para mag-grow sila ng sari-sari store, talagang wag mong kunin dyan totally, sabi nga, wag mong kukunin dyan totally, yung isang bagay na mas mataas ang presyo kaysa doon sa puhunan mo. Kasi ang kita sa talaga, pero hindi ko yan, sir, minamaliit. Basta na-manage ng tama, sir, lalaki yan. Ang sari-sari store, sir, pag natutunan mo yung diskarte niyan, pwede siyang maging isang, sabi ng maliit na grocery. Pwede siyang maging wholesale. Magiging Pag mini-mart, natutunan ganun. mo yan, pwede po, sir, pwede ka nang mag-wholesale. Dapat malaman mo saan pwedeng bumili ng wholesale na kung saan ay direct ka doon bibili para yung presyo mo, pwede kang makapagbenta rin na mas mababa rin kagaya ng mga nagbebenta sa mga supermarket or kaya grocery store. So, alamin mo yon. Lahat naman, sir, pwedeng bumili doon directly. Basta kailangan mo munang alamin yun. Saan ba ako pwede makabili nito? Saan ko pwedeng mabili ito mas mura? Ayan, yung pagbibili ng wholesale, marami rin kasi, sir, na maliliit din na sari-sari store na pwedeng sa'yo na rin bumili. Kapag may sari-sari store ka, dapat ang maging goal mo, gusto ko to maging maliit na supermarket. Dapat ganun. nakapokus ka doon. Hindi ka lang mag-stay doon sa kontento ka na sa sari-sari store. Dapat may goal ka na lumaki ito. So, paano yon? Paano siya lalaki? Pantayan mo muna yung iyong expenses. Kung mayroon ka pang ibang pwedeng idagdag na paninda o kaya produkto sa ginagawa mo, do it. As long as na kaya mo siyang i-manage. Kasi pag hindi mo na rin kaya i-manage, masasayang lang din yon. Mahalaga rin talagang right management doon. Maganda siya ng sari-sari store dahil nung kami ni Mrs. ay meron din kaming sari-sari store, sir, na hindi lang hanggang until now, sir, meron kaming ganung tindahan. At yung tindahan na yun, sir, nagdadala yun, sir, ng iba't ibang tao na makikilala mo. Meron ka palang ganyan. Yung meron kaming negosyong solar. Yung mga
pumupunta sa amin, nakakausap namin na hindi lang pala yan ang negosyo mo, meron ka pa palang ganito. Like for example, nagsasari-sari store ka, meron kang sari-sari store, kung kaya mo naman magkaroon pa ng isa pang negosyo, kagaya ng pagbebenta kung ano-anong insurance, then at yung client mo, yung bumili sa'yo, alokin mo na rin ng, meron akong insurance, baka gusto mo. Depende na lang sa ano. Yun ang maganda kung may iba-iba kang parang extra income na business, ganun, something like that, para kung Alokin mo lang. pwede mong alokin yung kilala mo, meron kami ditong insurance, mga ganun. May libreng may kabaong. May insurance ito, libreng kandila at saka formalin. Sasanggalin ng formalin. Ayun, libre yan. Pero si Sir Richard, sa daming ginagawa, nakakatulog ka pa ba, sir? Kailangan sir eh. Kailangan pa rin matulog para maging productive. About yan sir sa tulog, sa time, sabi ko nga po, kung sa akin sarili hindi ko kaya, pero nag-invest ako sir sa mga tamang tao. Nag-hire ako ng tao para sa company ito, technical people, office staff, nag-hire na rin ako doon. Kapag ikaw ay may plan ka ng expansion, nandun ka na sa expansion period, sa pag-grow, kailangan mo talaga mag-invest sa mga tamang tao na siya ang gagawa in behalf of you. Sila yung magpupuyat in behalf of you. Gagawin nila yon. Of course, kailangan yung employee mo tama lahat, even yung time, yung working hours nila, compensation, benefits, ibibigay mo talaga sa kanila ng tama. Mamahalin ka sir pag minahal mo yung employee mo, talagang mamahalin ka rin yan, magiging dedicated sila sa kanilang ginagawa. Kaya pala mahal ako ni Magdomencio. Joke lang. Pero sir, mahirap magtiwala, di ba? Lalo na sa mga taong di mo kilala. Para ipasok mo sa business mo, medyo mahirap, di ba? May mga tao talaga sir na mahirap pagkatiwalaan, pero marami rin naman tao sir na pwedeng pagkatiwalaan. Pero naka-encounter ka na rin sir ng mga empleyado na medyo medyo hindi maganda yung naging outcome ng pagtrabaho sa inyo. May gano'n na rin. Meron naman sir na mayabang. Meron naman sir na talagang meron naman sir na talagang tao na sabi nga ay hindi pwedeng pagkatiwalaan, pero wala akong ibang pwedeng gawin kundi kausapin siya. Nilagay kita dyan, pinagkatiwalaan kita, wag mo sirain yon. Ngayon, kung hindi mo gusto ang trabaho, hindi mo gusto dito, pwede ka naman magpaalam. Pero hanggat nandito ka sa akin, hanggat nandito ka sa trabahong ito, sa company ito, mararanasan mo kung ano yung deserve para sa'yo, even yung compensation sa'yo, benefit sa'yo, nandiyan siya. Pero gawin mo lang, malay mo, magkaroon ka ng break. Mayroon lagi ako sir, hindi lang sir about sa kanilang sabi nga ay yung needs nila sa financial, even emotional, even spiritual. I'm always doing sir na maging healthy rin sila. Advice, may mga problem, minsan kailangan ng payo, ginagawa ko rin yan sir. Para rin sir sa kaalaman ng lahat, yung akin talagang oras, kung titingnan, Monday to Sunday ay occupied talaga sir. Kasi pag Sunday rin sir ay laman din ako ng simbahan. Yan po yung aking time sir. Okay. Yes, sir, Anong pwede mong maibigay na advice sa mga nawawala ng pag-asa sa business nila? Ayun. Okay, number one sir ay sa akin sir kasi yung aking trust kay God, hindi ko talaga yan inaalis. Ang trials, ang test, ang mga hardships sa negosyo, talagang mayroon. Pero yung aking pagtitiwala sa Diyos na Lord, hindi ko to kaya, tulungan mo ako. Prayer. Tinataas ko to sa iyo. Give me wisdom, give me knowledge, even right people. I'm praying na bigyan mo ako Lord ng mga tamang tao na pwede kong pagkatiwalaan, na makakasama ko, makakatuwang ko sa negosyo. Bigyan mo rin ako Lord ng na tao na pwede kong malapitan sa panahon na may problema. So God will provide sa lahat ng problema, may solusyon lagi, hindi nawawala 'yon. So ang encouragement ko sa mga yung kanilang negosyo, ito man ay sa retail, ito man ay sa service, balikan mo yung unang bakit ka pumasok diyan? Ano yung sinimulan mo, ba't ka pumasok? Anong nagbigay ng encouragement sa iyo, ba't ka pumasok diyan?
Kung ang problema ay finances, parang puhunan, nalulugi ka na, Mm. merong pwedeng lapitan para doon. Mm. Kung ang problema ay tao, manpower mo, para Oo. masakit, pasaway ng mga tao mo, may tamang approach para sa kanila. Kung talagang Mm. kailangan palitan ng taong 'to, magpalit ka. Mm. May kailangan lang sir sa pagninegosyo, yung service mo o yung product mo o kung ano Mm. man ang negosyo mo, dapat alam mo yun. Mm. Kasi maaaring dumating ang pagkakataon na kayo na lang mag-asawa ang matitira. Mm. Pero dahil Ang, alam mo ang binebenta mo, alam mo ang negosyo mo, kahit kayong dalawa lang mag-asawa, oo nga, magtutuloy pa rin kayo. oo nga. Mm. Dapat alam mo yun. Ang hindi mo pwedeng palitan yung asawa mo, sir. Yes, sir. Oh, yun talaga. Oh, yun ang actually yun ang inspiration ni Sir Richard. Yes. Yung Kaya anak niya, yung Family, yung sir. asawa, kaya nga family. nagagawa niya yung itong parang buwis buhay itong ginagawa niya. Oo, buwis buhay. Parang Maliit. parang maraming parang maraming katawan si Sir, kaya maraming business. Ewan ko kung makakatulog pa kaya siya, no? Medyo Sa natulog pa rin daw kahit Nakakatulog, sir, paano. nakakatulog. Yeah. Nakakatulog pa rin. Oo. Buti naman may asawa, may kaagapay. Ah. Oh. Ano yung- ano yung- Kaya dun, sir, wag silang sumuko. Kasi pag sumuko ka, hindi ka mananalo. Mm. Pero mayroon naman talaga sir mga negosyo na naging stepping stone mo. Mm. May mga negosyo na kailangan sigurong magpalit ka ng management. Mm. Kung kailangan mag-rename ka, palitan mo talaga pangalan, Mm. pero doon pa rin sa larangan yun, pwede mong gawin yun. Ayan. Oo. Basta sa pagninegosyo, talagang kailangan lang sir yung katatagan mo dyan. Mm. Kasi pag hindi ka matatag sa pagninegosyo, iniisip mo malulugi ka, Mm. iniisip mo mawawalan ka ng ganito, mahirap sir pumasok eh. Mm. Darating talaga ang time na parang papasok yung challenges sa mga sales. Mm. May time sir talagang parang wala ka talagang benta, wala kang project. Mm. Pero season lang yun sir, panahon lang yun. Parang alam mo yun, sabi ko nga, yung ang encouragement ko sa isang company ko, dumadaan tayo sa ganitong panahon, mahina ang demands, mahina ang sales natin, pero wag kayong mawalan ng ma-discourage. Tuloy lang tayo diyan. Tuloy lang tayo. Kailangan lang natin galingan pa, maaari sa marketing, sipagan, kung man yung po pwede natin gawing promotion, do it. Wag lang tumigil. Pag tumigil tayo, hindi natin mararating yung gusto nating marating. Ayan. Alright, sir. May gusto kang pasalamatan this evening? Yes sir, marami po. Oo. Una-una sir, una pasalamatan ko si Lord, ang Diyos po, na siyang nagbibigay ng lakas, nag-iingat sa akin. Mm. Siya rin ang nagbibigay ng ganitong mga negosyo para makatulong sa maraming tao. At pinapasalamatan ko rin sa aking mga kaibigan, lalo na po rin po ang Labiswal, si Miss Elaine. Marami pong salamat sa iyo, ma'am. Sa akin pong mga partners in business, ang Shean Roll Up, si Ma'am Salvi Paparon, maraming salamat. Sa mga kaibigan ko sa negosyo, ang aking pamilya, ang aking may bahay, ang aking mahal na asawa, at ang aking dalawang anak, maraming pong salamat sa kanila. And sa aking kapatid, si Kuya Ronnie, maraming salamat sa kanya na siya ang naging ginamit para matuto ako. Una sa aking negosyo, yung construction, sa kanya ako natuto, siya yung aking naging mentor. At salamat po sa lahat ng aking mga employee po sa Hard Risk Construction. Kilala niyo na, alam niyo na kung sino-sino kayo. Ang aking pong mga tao po sa hardware, sa RRE, maraming salamat sa inyong dedication, sa inyong kasipagan sa trabaho. Ang aking pong mga workers sa Solaris Enterprise Corporation, maraming salamat sa inyo. There will be a breakthrough sa ating company again for this year 2026. At sa aking pong team sa Event Reach, ayan, maraming salamat sa inyo. Galingan natin ang sounds and lights. At sa aking pong kasama sa Alum Reach, ito yung Alum Reach Glass and Aluminum Supply. Maraming salamat sa inyo. Galingan natin ang service at ibigay natin yung the best sa ating mga kliyente. And of course, sir, maraming salamat sa inyo pong programa. Sa pagkakataon, sir, na binigay sa akin. Mabuhay po kayo, sir. Salamat po sa inyong Yes. sir. Salamat din po, sir. Maraming salamat din, sir. Huwag mo kalimutan yung sarap, sir, ha? Anyway, sir, maraming salamat, Sir Richard Lunas, sa time na binigay mo rin sa Magdom Sabado Night Talk. Thank you, sir. Salamat, sir. Ingat po. Mabuhay. God bless po. God bless. Sige. Salamat po. Okay, bye-bye. Magnum